Okay. So ito mga ka-streetwise, ito marami nang nag-content nito eh. Pero ang punto kasi natin dito, 'di ba? Meron po kasing mga ganun si Kibuloy. Ayoko na kasing banggitin eh kasi kapag binabanggit ko po sa yung word na ganun, sige sasabihin ko lang ng isang beses no, barel, 'di ba? Malakas po kasi ang loob ni Kibuloy kasi nga meron siyang puga. Puga na lang no, puga. Kasi ano eh, kapag nagbabanggit ako ng mga ganyang word, na ano po ako, nare-restrict po yung content natin. Sayang naman. So ngayon mga kababayan kasi, ang tapang ni Kibuloy din ngayon. So sabi ni Kibuloy dito, actually may video dito eh. Sabi ni Kibuloy dito no, sa kabila ng patuloy na pagtugi sa kanya ng mga otoridad, iginiit na Apollo Kibuloy na hindi siya papahuli ng buhay sa pulisya. Okay? Kibuloy, hindi papahuli ng buhay sa pulisya. So ibig sabihin nun, papahuli ka ng patay. So patayan. Patayan pala yun. Boga na lang, boga. Boga na lang pala. Tama, boga na lang, boga. Okay. So hindi pa po nakakapanood ng video na to, panoorin natin to. Mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Ayan Okay. So ngayon, ang pananakot ni Kibuloy, hindi raw po siya papahuli ng buhay. So ibig sabihin nun, ewan ko lang well kasi para sa akin kasi mga kababayan, pag sinabi mong hindi ka papahuli ng buhay, ibig sabihin nun lalaban ka. 'Di ba? Mamamatay ka na lang, hindi ka pa lalaban. Oh. So kasi mga kababayan, na-content na po natin to nung nakaraan, yun nga lang na-restrict po yung content. Na kaya po malakas yung loob ni Kibuloy kasi nga meron siyang boga. May mga boga siya. So mga kababayan kasi, ang sabi pa dito, ito no? Okay. So nagsalita po si Rizon Teberos dito. Sabi ni Rizon Teberos, okay, Pastor Kibuloy, lumabas ka sa lungga mo. Walang yan, no? Hindi, alam niyo kasi mga kababayan, natatawa kasi ako sa ano eh. Natatawa kasi ako sa ganito eh. Kapag yung senador nagbabanggit ng mga ganyan, yung mga salitang kalye, kasi alam ko dapat vlogger lang nagsasalita ng ganyan. So sabi ni Rizon Taveros, Pastor Kibuloy, lumabas ka sa lungga mo. So, ibig sabihin nun, di ba mga kababayan, di ba, na-content na rin po natin to. Na si Kibuloy po ay merong, bunker. Nagtatago daw po si Kibuloy sa ilalim daw po ng lupa. Di ba? Yung anak ng Diyos, yung appointed son of God, na ang sabi niya nga po ay pabalik-balik daw po siya sa kaharian niya sa langit, and then yung doorknob niya nga daw po ay diamond. Sabi niya. Ang doorknob ko doon, diamond. Sabi niya. Talaga. Actually mga kababayan, 'di ba sa Saturn, 'di ba yung diamond parang ano lang 'yan, umuulan ng diamond doon eh. Sa Saturn ata 'yun, no? So yung diamond naman po kasi hindi naman po kasi talagang precious na bato 'yan. Na market lang talaga ng ano 'yan, na market lang talaga ng maayos 'yan, kaya mahal. So So yun mga kababayan, 'di ba? So ngayon, dapat kasi ang sinabi kasi dapat dito ni Rizon Teberos, Pastor Apollo Kibuloy, lumabas ka sa kaharian mo sa langit na merong diamond na doorknob. Wala yan. Yan, may mga supporters si Kibuloy dito. Kayo ba naniniwala kayo na yung merong kaharian si Kibuloy na pabalik-balik siya sa langit? Kasi ay nasabi niya eh, yung kaharian ko sa langit, pag nakita niyo, pabalik-balik na ako doon. Din yung diamond, and then yung doorknob ko, diamond. Sige nga, kayo nga. Kaya niyo bang i-justify yon? Tanga-tanga na lang maniniwala doon eh. Tanga na lang talaga maniniwala doon. Kasi ang punto dito mga kababayan, kung meron talagang kaharian si Kibuloy sa langit, bakit hindi siya doon nagtago? Di ba? Bakit hindi siya doon nagtago sa langit? Nagtago pa siya sa ilalim ng lupa. Laptop tong si Kibuloy, no? So sabi pa dito, no, continue natin. Sabi dito,
Pastor Kibuloy, lumabas ka sa lungga mo. Kung totoong matapang ka, hindi nga matapang Senator Risa naman Ulitin mo lahat ng sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado, yun, okay. Ulitin mo lahat ng sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado, yun. Di ba mga kababayan, ang daming sinabi ni Kibuloy, di ba? Na ang mga witness nga raw po ni Risa Ontiveros ay mga bayaran. Okay. At mga kababayan, na-content din po natin kahapon na yung nagbanggit daw po niyan na binayaran yung mga witness ni Risa Ontiveros, si Sara Duterte. Di ba naalala niyo yung mga kababayan, sa hindi pa po nakakapanood ng video na yon, ayan po yung pinakahuli kong uploads kahapon. Na sinabi po ni Kibuloy na yung nagbanggit sa kanya na bayaran yung mga witness ni Risa Ontiveros sa Senado, si Sara Duterte. May ebidensya po tayo doon. Parang ganito, di ba, may mga reference tayo. So, ngayon, mga kababayan, kasi ang punto dito, kaya kasi sinabi ni Kibuloy na hindi siya papahuli ng buhay, kasi una naman, di ba, ang alam ko kasi wala naman kasing buhay na nakapuntang langit. Di ba? Malay nyo nga, nasa langit na nga siya, di ba? Pero ang sinasabi natin dito, mga kababayan, ito ayan oh. Actually, na-content ko na to ayoko lang kasi i-content ng detalyado kasi nga nare-restrict yung video. Pero mga kababayan, ang nakalagay dito one of the documents shows 11 na boga. 11 na boga while the other has 13. So may 13. So ibig sabihin meron 24 boga si Kibuloy or a total of 19 linked to Kibuloy. Oh. So ibig sabihin nun meron pang 19, no? Tama ba? Okay. Once license recently expired on March 2024 and the other one is set to expire in September 2024. At least 13, however, an expiry date of April 2033. So, mga kababayan, meron pong boga si Kibuloy na nakatago. Doon nga po sa kanyang kaharian sa ilalim ng lupa. So, kaya malakas ang loob ni Kibuloy na sabihin na hindi siya papahuli ng buhay. Kasi sa nakita natin mga kababayan, di ba? Walang plano po si PBBM na pagbigyan yung mga request ni Kibuloy. Ang sabi nga po ni PBBM, sumuko ka na lang. Huwag ka mag-tail wagging, sabi ni PBBM. So, ibig sabihin nun, yung request ni Kibuloy na guarantee letter na hindi siya ibibigay sa Amerika, walang plano pong ibigay ni PBBM yon. So, ang ibig sabihin nun, hindi papahuli ng buhay si Kibuloy. So, kaya naman pala malakas ang loob kasi nga, base po sa mga report nga po na nakita natin, mahigit kumulang na 30 yung mga boga ni Kibuloy. So, kaya malakas ang loob. So, anong mangyayari dito? Ano ba yung boga? Hindi ko kasi masabi kasi nga alam nyo na yung pumuputok. Yun. Kasi nare-restrict po yung video kapag binabanggit ko yun. Okay? So, ngayon mga kababayan, dapat siguro, bago huliin si Kibuloy, kasi itong mga boga na itong mga kababayan, pwede niyang ibigay or ipahawak sa mga alipores niya sa kingdom para ipagtanggol siya. Now, which is sobrang delikado nun. Di ba? Sobrang delikado nun. Oh. So, meron siyang mahigit kumulang na 30. O, paltik daw. Paltik na lang. Paltik. O, kasi hindi ko kasi masabi. Kasi ulitin ko lang, kasi kaya hindi ko kasi mabanggit yung word na yan. Kaya nga, nung pinakita ko nga sa inyo, slide lang Meron akong content yan dun sa isa kong channel. Doon ko nire-upload kasi nga doon wala namang restriction doon. Kasi hindi naman monetize yun Dito kasi, iniingatan ko pong channel po na to kasi nga sayang naman kung i-delete lang ng YouTube yung channel, di ba? So, ayun nga yung punto mga kababayan. Kung si Duterte merong 200, mahigit 233 na boga, si Sara Duterte meron din, si Pulong meron din, di ba, mga mahigit kumulang mga 50. So si Kibuloy din pala meron din pala. At yan po dahil po sa mga sa mga batas nga po na pinasa ni Duterte na makakaroon nga po ng 10 years validation yung mga boga o yung mga paltik. Diba yung mga paltik? Oh. And then bukod diyan mga kababayan, ang medyo malupit kasi dito mga streetwise, bukod nga po sa mga paltik ni Kibuloy na meron siya na mahigit kumulang na 30 peraso, di ba? And then nagtatago pa nga po siya sa ilalim ng bunker, sabi nga po ng mga miyembro niya.
Bukod nga po dyan mga kababayan, is naungkat din naman po yung mga pagmamay-ari niya sa Amerika. Di ba? Kibuloy in the US, more multimillion properties in Las Vegas, Hawaii. So ito mga kababayan, no? So magkano to? So ito nga po ay nakakahalaga ng 4.73 million. Okay? Ito galing to sa Rappler eh. So, isipin niyo mga kababayan, no, kung dati yung Rappler, galit na galit sa mga Duterte, pero ngayon hindi na po nila magawa ito sa PBBM administration. Kasi nakita rin po kasi ng mga dilawan yung pagkakaiba po ng Duterte administration sa PBBM administration. Okay? So, ngayon ang sabi dito, no, the Rappler investigation found that these two residential houses alone are estimated worth 4.73 million or 200 million pesos in 2024 based on official tax and real estate documents obtained on Friday. So isipin niyo mga kababayan, no, yung mga utu-utong follower ni Kibuloy, habang kayo po ay nanlilimos sa kalsada, sa buong mundo, habang kayo ay nagbibenta ng pastillas at saka ng ballpen, di ba, at nagpapanggap na estudyante, nagpapakahirap sa ilalim ng init ng araw, si Kibuloy naman po ay nagpapakasasa sa mga perang binibigay ninyo. So sa Amerika po, meron siyang mahigit kumulang na 260 million pesos na pagmamay-ari. And then, meron pa siyang, ito pa, meron man dami ito eh. Oh, $2.9 million, di ba? Mansion in Las Vegas, Nevada is still owned by the KOJC. Oh, the property in Hawaii worth 1.76 million. Oh, 97 million pesos naman to, was the center of the Rus sale when it was sold in July 2018 to a company that bears the same address as KOJC Church. Oh. And then, ito yung mga mansion nga po ni Kibuloy sa Amerika. Actually, ano pa to? Unang part pa lang to. Marami to. So, ito yung mga address. Oh. Simpson, California, meron sa Canada, meron sa Nevada, meron sa Hawaii. Oh. Tapos ito yung mga ano, tingnan niyo naman mga kababayan. Oh. Ito yung itsura ng bahay niya sa Amerika. Ayan oh. Oh. So ang punto dito mga kababayan, tatanga-tanga na lang po talaga yung maniniwala sa mga ganyan pong klaseng mga, 'di ba, mga anomalya nga po di umano ni Kibuloy. Kaya ako nga po talaga mga kababayan, nagtataka po talaga ako sa mga DDS po na sumusuporta at nagtatanggol kay Kibuloy. 'Di ba? Questionable talaga to. Agree yan, Ma'am Carmelita Chok. Questionable to. Ako nga, kaya nga ako naasar doon sa Muslim na ano eh, na vlogger eh. Yung ano, yung Kokoy ba yun? Oh. Kaya nga ako nainis doon sa PLPL na yan eh. 'Di ba? So yun nga mga kababayan ng sinasabi natin dito. Oh. Ang dami pong anomalya ni Kibuloy, allegedly. So ngayon, meron siyang kaso. Ang dami niya sinabi sa Senado. Meron pa siyang mga paltik. At sangkatutak pa nga po yung bahay niya sa Amerika. So paano nyo pagtatanggol yan na sabihin niyo na okay, walang problema yan. Patunayan nyo munang may anomalya yan. Ito pa nga lang mga kababayan, di ba? Ito pa nga lang mga kababayan, kunwari kung ako DDS, ang hirap na pong i-justify niyan. Kailangan ko po talaga na magpakatanga para ipagpatuloy na ipagtanggol si Kibuloy kung ako po ay DDS. Di ba? Oh, ang yaman na, ang yabang pa. Oo nga, no? So, yun na nga kababayan. So, kayo po, nung pumasabi nyo nga po dito, sa mga paltik, di ba, sa mga paltik at saka sa mga ari-arian nga po ni Kibuloy. At dito rin po sa sinabi nga po ni Rizon Taveros na lumabas ka sa lungga mo. So, dyan po sa Team Replays, ano po nga po masabi nyo nga po dyan. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa 2,600 po nanonood. So, palike na lang po ng video po na to. So, hindi pa po nakakapag-like at syempre po sa mga natisod po sa content po na to. So, hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang din po, no? So, thank you po mga kababayan. So, thank you po, no?